Inihayag ng PAOK na nasa 300 abusive online lending apps na ang naka-flag sa kanilang listahan para maimbestigahan at ipasara. Sikap nga ng PAOK na gradually remove or i-take down nga yung mga app na maraming reklamo at kasuhan ang mga pinaka-nang-aabuso o yung mga abusadong app na ito. Pero teka lang mga ka-Insta Review ha. Ngayon dahil tag-ulan na at uso ang brownout, minsan inaabot ng 1 to 3 days, kailangan mo ng Orasure OL100 Pro power bank na may 100,000 mAh. Super laki ng capacity, kaya kahit ilan ang i-charge mo dito, kayang-kaya at mabilis din ito mag-charge ng mga gadgets, mga rechargeable na electric fan, at maging mga flashlight. So perfect na perfect nga ito ngayong tag-ulan na laging nagba-burn out. Ito ay kaya niya 1 to 3 days, kayang-kaya, pwede pang mas mahigit sa 3 araw. Depende syempre sa mga i-charge natin. So marami siyang port na pwedeng pag-charge-an. Let's get back to the topic. Magandang araw mga kabantay. Sa episode nga na ito ay alerto sa digital na utang ang pag-uusapan natin. Mga loan apps nga ay nagsimula dito sa Pilipinas noong 2018 based nga sa aking experience. So dito nga ay talagang naapektuhan ang ordinaryong mamamayang Pilipino at isa nga ako doon, lalong-lalo nung pandemic. So dito nga sa Pilipinas, naging noticeable ang pagdami ng mga online lending apps or yung OLA around 2018. So based on my experience kasi noong 2018 mga ka-Insta Review, doon ko unang nakilala yung iba't ibang mga loan apps. So noong panahon na yun mga ka-Insta Review, mabilis din talaga ang pagtaas ng smartphone penetration at yung mobile internet. At maraming mga Pilipino ang naghahanap ng mabilisang access nga sa pera. At lalo na nga dahil medyo mahirap din talaga umutang sa mga bangko or yung mga traditional nga na pautang sa bangko o yung mga ibang lending institution. Kasi nga dito ay talagang kailangan ng mga requirements, yung mga sandamakmak na requirements at maging nga sa mga oo, ay marami talaga yung mga requirements na hinahanap. Kaya nga sa umpisa, kinikilala nga or kinilala ang OLA bilang mabilisang solusyon. Click-click lang kasi talaga makakautang ka na sa kanila. So, konting dokumento lang, sabi ko nga isang valid government ID, napakabilis nga yung approval nila. Dinidisburse din talaga naman nila agad. At diretso nga lang yung pera sa bank transfer or sa bank account mo or sa e-wallets. Ngunit, hindi nagtagal, lumitaw ang problema or iba't ibang problema nga dito sa iba't ibang mga loan apps. So, nandun kasi yung sobrang taas na interest rate, yung mga management fees or yung mga processing fees na halos nasa 35 to 45%. Fees at syempre yung penalty charges, kapag nag-pause yung loan application, may mga penalty po yan. Yung sobrang access nila sa personal data ng borrower, maging yung mga contact na nandun sa cellphone ni borrower ay ina-access nila, yung mga gallery ng phone or yung mga photos nyo, social media account, talagang na-access din o ina-access din itong iba't ibang mga loan apps bago nila pautangin or bago sila magpautang or pautangin si borrower. At lalo na nga mga ka-Insta Review, aggressive at minsan illegitimate na collection ng utang na nauwi nga sa pananakot at panghihiya. Nandun na yung panghaharas, yung ipopost ka nga sa social media, tatawagan lahat yung mga nasa contact list mo, o di kaya gagawa sila ng GC at i-add nila yung mga friends mo sa Facebook, and then lahat ay i-contact nila na may mga nilalagay sila na note yung tao nito ay magnanakaw or kung ano-ano. So noong February 2025 nga, nag-warning na rin ang PAOK sa publiko tungkol nga sa red flags na iba't ibang mga online loan apps. Kabilang nga dito ang sobrang mabilis na offer na pera na parang too good to be true, diba? Yung tipo click-click lang tapos pinapadala nila agad yung pera pero napakalaki yung mga charges na kinaltaas. Ang kahilingan ng lender na kunin ang contacts at gallery mo bilang collateral o leverage sa collection. Hindi biro ang nagiging epekto ng mga abusadong OLA sa maraming Pilipino. Narito ang ilang mga konkretong problema. Ang una nga, maraming mga borrowers ang umuutang na maliit lang na amount, pero dahil sa mataas na interest, yung iba't ibang mga penalties, yung mga hidden charges, ay napakabilis talaga or biglang malaki yung babayaran ng mga umuutang sa mga pautang ito or yung iba't ibang mga loan apps nga na makikita sa Google Play Store at App Store. May mga ulat pa nga mga ka-Insta Review na ang panghiram sa OLA ay kadalasan ay nauuwi sa panghihiram muli. Yung cycle na umutang ka tapos baka pambayad, utang ka sa iba para bayaran hanggang sa dumami na dumami yung utang mo. Ay ito nga yung sinasabi ko sa inyo na nagkaroon talaga or nagkakaroon ng vicious cycle ng utang. Ang number 2 nga yung harassment at pananakot. Ayon nga sa PAOK, maraming apps ang gumagamit talaga ng sobrang agresibong collection. May mga ulat nga na gumagamit ng pre-registered SIM cards para magpadala ng libo-libong mensahe o para tumawag doon sa mga borrowers. At syempre nandun din yung panghahamak sa borrower o paggamit ng personal data nila bilang pananakot.
Yung pag-rate nga ng PAOK sa isang lending app firm na nagresulta sa pagkakaresto ng halos 168 or mahigit 168 na empleyado dahil sa improper debt collection practices. Number 3, yung psychological stress at rayuma dahil nga sa patuloy na pananakot na hindi nakaka-focus ang mga biktima sa trabaho. Calls, messages, and treats. Hindi rin sila nakakatulog ng maayos at marami ang nakakaranas ng anxiety, nandun din yung depression o iba pang mga mental health issues. May mga ulat pa ng extreme cases dahil sa sobrang panggigipit. Number 4, yung paglabag sa privacy o karaniwang hinihingi ng OLA or ng ilang OLAng access sa gallery ng phones. Nandun din nga yung contact list na nandun sa cellphone mo. Maging nga yung mga social media accounts ni borrower talagang tinitingnan din nila o kapag hindi nakakabayad si borrower, ginagamit nila ito bilang leverage nga or pananakot. Pang-5, ayon sa latest reporting ng Philippine Daily Inquirer, merong around 300 complaints filed nga versus abusive online lending apps sa nakaraang buwan o ilang buwan. Ito ay nagpapakita ng lawak ng issue ng usapin ito or yung mga OLA dito nga sa ating bansa. At dahil nga sa seryosong epekto ng mga abusadong OLA, kumilos na rin ang gobyerno nating mga ka-interview, lalo na ang Presidential Anti-Organized Crime Commission or itong PAOK. At narito ang mga paunahing hakbang. Ang una ay yung pag-flag nila at takedown ng mga abusadong OLA. Kaya nga noong Agosto or noong August 2025, inihayag ng PAOK na nasa 300 abusive online lending apps na ang naka-flag sa kanilang listahan para maimbestigahan at ipasara. So good news yun mga ka-interview sa atin kasi akalain mo 300 yung naka-flag na iniimbestigahan nila para ipasara. Next, sisikap nga ng PAOK na gradually remove or i-take down nga yung mga app na maraming reklamo at kasuhan ang mga pinaka ng aabuso or yung mga abusadong loan app na ito. Next, yung enforcement. So magkaroon ito ng arrest, ng mga raids at legal actions. Isang notable action na ginawa nga nila ay yung raid ng PAOK nga sa isang lending app firm na nagresulta sa pagkakaresto diba ng 168 na empleyado dahil sa mga hindi angkop na collection ng utang or yung ginagawa nilang pangongolekta. Nandun kasi yung pananakot, panghihiya at yung harassment. At hindi lang ito yung raid ha. Noong 2022, may mga ginawa na rin raids hanggang ngayong 2025. May tulong din mula sa Securities and Exchange Commission nga na nagpapatupad ng legal na hakbang laban nga sa mga lending platforms na walang maayos na permit o di kaya yung mga lumalapag nga sa regulasyon. Ang isang halimbawa nito ay yung iPeso app na napatawan nga ng fine dahil sa unfair debt collection practices. Ito pa yung one-stop help desk para sa mga biktima. So ayun nga kasi sa PAOK, nag-set up sila ng one-stop shop na kung saan dito ay pwedeng mag-report nga ang mga biktima ng harassment, yung mga intimidation o paggamit ng personal data nang hindi naaayon sa batas. Ang layunin kasi ng ganitong suporta ay hindi masayang ang oras ng mga biktima habang sinusubukan nilang magsampa ng kaso. Nagkaroon din ito ng public warning at educational na kampanya. So naglunsad ang PAOK maka-interview ng mga video campaign at public adversaries para paalalahanan ang mga publiko tungkol nga sa red flags ng online lending apps. So nagbabala sila na hindi lahat ng lending apps ay lehitimo or legit. Higayat ang publiko na suriin muna ang legit na government-sponsored loan options bago mag-agad or bago umutang nga sa mga private fintech lenders. At magkaroon din ito ng coordination sa iba pang mga ahensya ng gobyerno. At ayun nga, nakikipag-ugnayan din itong PAOK sa Securities and Exchange Commission nga para sa mga lending platforms na walang permit o lumalabag sa financial regulations. Kasama rin nga ang National Privacy Commissions at mga cybercrime units sa pagmonitor ng misuse ng personal data at yung harassment tactics sa digital lendings. Ayon pa nga sa isang ulat, nakita rin ng PAOK ang posibleng link between e-gambling and online lending apps. Kaya bahagi ng plano ng gobyerno ang suriin kung may sabuatan ba ang mga app na nag-gamble o may other predatory fintech products. Ang pangunahing layunin kasi ay ipatigil ang operations ng mga illegal o mga abusadong OLA, kasuhan ang mga taong nagpapatakbo nito, maging yung mga apps, yung collectors, yung keyboard warriors, at protektahan yung mga biktima. So napakagandang programa ito na ginagawa ng PAOK or ginagawa nga ng ating gobyerno para masuportahan or maprotektahan nga yung mga borrowers. So gusto kasi nga ng gobyerno na magkaroon ng isang mas transparent, mas regulated, at mas responsableng ecosystem ng digital lending kung saan may malinaw na proseso ng pagpapautang, merong protection sa borrowers, at syempre may accountability sa lender o sa collector. Mga ka-interview, mga kabantay, ito ang paalala sa inyo
Kung manghihiram or may kakilala kayong gumagamit ng online lending apps ngayon, ang una, mag-research muna bago mag-loan. Hanapin kung legit o may lehitimong pahintulot ang lending app o kumpanya mula sa SEC o iba pang ahensya, at syempre suriin ang reputasyon nila online. Basahin natin lagi ang terms and condition ng isang loan app or inuutangan natin. Huwag tayong basta-basta magbigay nga ng access sa gallery ng phone mo, yung contact list, o maging sa social media accounts mo. Kaya lang kasi minsan dito, hindi naman nagpo-proceed din talaga yung loan application pag hindi mo sila pinayagang i-access yung gusto nila, di ba? Number 3 nga, kung may nararamdaman kang harassment, yung pananakot, maging yung misuse ng personal data mo, huwag kang mahiya nga na magsampa o magreklamo sa PAOK. Meron itong ginawa na one-stop shop na handang tumulong at magbigay nga ng logistical support para sa biktima. Number 4, bago nga tayo gumamit ng private fintech lending apps, unahin muna natin ang regulated na loan options kagaya ng mga government-sponsored loans o yung mga cooperative financing. Lalo na kung may mga requirements naman tayo, pwede tayong mag-apply sa mga bangko. Next nga, syempre dapat maging alerto tayo sa red flags. Gaya nga ng una, yung sobrang mabilis na loan approvals na parang magic money. Di ba yun yung ginagawa ng mga loan apps ha? Napakabilis yung pag-approve nila, dinidisburse din nila agad yung pera. Kaya lang kasi mga ka-ins review, grabe yung kapalit na harassment naman kapag hindi tayo nakapagbayad. So hindi malinaw na interest rate din yung mga loan apps ha, at may matataas na fees. Lagi nating suriin yung mga ina-access nila kasi yun yung ginagamit nila bilang collateral. Yes, isang valid ID nga, pero ang pag-access nila sa cellphone mo ay isang collateral yon. Kaya nga yung mga loan app na gumagamit ng public shaming o pananakot bilang diskarte sa collections. Mag-ingat kayo sa mga ganong pautangan online. So mahalagang tandaan natin mga ka-interview ha, na ang digital na utang ay pwedeng makatulong kung gagamitin ng tama at maingat. Okay? Ngunit kapag hindi ka naging mapanuri o magtiwala agad sa mga sobrang magagandang pangako, di ba? Posibleng ikaw ay maipit sa isang malaking utang trap. Ito nga yung matataas ng mga charges nila at syempre harassment kapag due date or past due yung loan application. Kaya nga mga ka-interview, ay hinihikayat ko kayong maging conscious at syempre maging responsable, maging responsible na digital borrowers. So again mga ka-interview, ako nga si Yana at maraming salamat sa pagsama nga sa alerto sa digital na utang. Yun nga, please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like nyo din po yung video. Huwag nyo kalimutan din na i-click yung bell icon para maging updated nga kayo sa mga susunod na utang serye na ipapalabas natin dito sa ating channel. Thank you at see you sa ating next video. Bye!